magkaroon ng tapang. Yun, tapang, no? Courage, tapang. Siyempre, tapang. Pagdating sa evangelism, tapang. Kasi nga, yun nga ang dahilan kung bakit hindi tayo makapag-share ng kung may pagkakataon, no? Hindi lang may pagkakataon, dapat ito lifestyle talaga natin, no? Bilang Kristiyano, yung utos na yan ay in season or out of season. Kapanahunan o walang kapanahunan, dapat nagsishare tayo. Okay? Kaya napakahalaga na i-build natin yung courage natin. So, pupunta na ako doon sa aking brother Ador. Nasaan na yun? Share. Go back to share. Share. Sa ibaba. So, yung una kong tanong, ano ang number one reason for not doing evangelism? Yun, tama si brother, the fear of rejection, no? Yan talaga. Being turned down, lalo na sa mga kaibigan. Alam mo, mas mahirap na mabuti pang mag-share tayo sa hindi kaibigan o sa hindi ka tawag dito, yung or barkada or what, no? Natatakot tayong pagtawanan, laugh at, look on by others as religious fanatic. Baka sabihin ako, fanatiko ka or what? Being religious. So maraming bagay, no? Yung salitang takot, ang ating talata ay nasa 2 Timothy 1:8. May Bible ba kayo dyan? Yes po. Pakibuksan niya yung 2 Timothy 1:8 at pakibasa. Ikaw. 2 Timothy 1:8. Pakibasa. Timothy 1:8. Oo. Ako po, basa. Pakibasa. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, pakihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos, na magliligtas. Ayun lang po, sa 8 lang po. 1:8 lang. Okay, ano understanding niyo dyan sa talata na yan? Ano sabi? Huwag daw ikahihiya. Huwag kahiya. Magpatutuo tungkol sa ating Panginoon. Sa halip, ano sabi? Makihati sa kahirapan. Yeah, makibahagi ka sa mga paghihirap dahil sa magandang balita. Yun yung ating trabaho, no? Sinasabi, huwag kang mahiya. Kailangan kung tayo man ay pagsabihan ng masama o something na hindi maganda, ayos lang yon kasi nakikibahagi tayo sa paghihirap ng ating Panginoon. Compared do sa paghihirap ng Panginoon sa gagawin nating pagsishare, yung ba ay mahirap? Mas mahirap yung ginawa ng Panginoon, no? Di ba? Para sa atin kaysa mag-share. Yan, no? The fear of rejection. Yan po, no? Ang sunod na dito, who should we be trying to please? Sino ba ang kailangan nating pahalagahan? Yung Galatians 1:10, ang sabi diyan, or do I know persuade me or God? Or do I seek to please men? Where I still please men, I should not be a bond servant of Christ. Dito sinasabi, sino ba ang ating gustong pahalagahan? Ang mga tao ba o ang Diyos? Ang Diyos po. Ang Diyos, di ba? Dahil kung ang hinahanap natin ay yung maging aya-aya tayo sa tao at hindi sa Diyos, hindi tayo kailanman magiging alagad ng Diyos. Pag ang inuuna natin ay yung tao, hindi tayo maaaring maging bond servant. Ibig sabihin, yung ang hirap sa Tagalog.
bond servant. Alagad ba yon? O alipin ng Panginoon? Mhm. Kaya bilang Kristiyano, ang uunahin natin ay ang bigyan ng kagalakan ang ating Panginoon kaysa sa mga tao. At yan nga, yung pagsishare. So what we need is a fearless evangelism. May picture na ako ipapakita sa inyo. Ayan, ano nakikita ninyo? Nakikita niyo ba yung picture na yan? Na pusa at daga po. Ang sabi ng daga, excuse me, but have you heard the good news of Jesus Christ? Tayo yung daga. Yan yung nakakatakot ba yan? Palagay niyo yung daga ay dapat matakot sa pusa? Natural. Ha? Siyempre po, kakatayin siya niyan eh. Oh, yeah, di ba talaga? Pero ang daga hindi natakot, nagtanong siya kung narinig daw. Siyempre lang yan, naibig sabihin, tayo ay parang daga, ang kaharap natin ay pusa. Kaya kinakailangan ang courage, di ba? Kinakailangan tayong matapang kahit na ano ang ating kinakaharap. Maging ito man ay mga ngahulugan ng ating kamatayan. Di ba? Amen. Paano sila Apostol Pablo? Ano bang hinarap nila Apostol Amen. Pablo? Sila Apostol Pablo, nung sila nangangaral, ano ba ang mga hinarap nilang panganib? Meron ba? Anong alam nyo ng mga panganib na sinuong nila? Nabilanggo, di ba? Oh, number Dapat one po, ng mga yung tao, hinahanting sila. inagupit. Para patayin. Pinipigilan sila magsalita tungkol kay Kristo. Pinipigilan, no? Pero ang gustong-gusto ni Apostol Pablo ay makaharap sila, yung mga pinuno, para nga may share niya ang salita. Sino ang sa alam nyo na pinuno na naging kaharap ni Apostol Pablo? Basa. I-agree pa. Yun, no? Sino yung nagsabi na gusto mo ba ako mahikayat sa kaunting panahon? Di ba? Kasi nga, pinapangaral natin si Kristo. Sana magkaroon tayo ng courage na katulad ni Apostol Pablo. Para pagdating ng araw, masabi rin natin, for me to live is Christ, Umawi. and to die is gain. Diba? Win-win situation yan, di ba? Mamatay tayo kay Kristo, at kung hindi man, ay kapakinabangan. So walang katalo-talo na gawin natin ito. Okay. Why we need courage? Luke 9, verse 9, 25 to 26. Sa Tagalog, kung may Tagalog, pakibasa. Napakaganda sa Tagalog kanina, sister. Lucas 9, 25 to 26. English to eh. Hindi, meron ng Tagalog. Gusto na Tagalog. Ang English sabi, whosoever ashamed of me and my words, of him the Son of Man will be ashamed when he comes in his own glory, and in his Father, and of the holy angel. Sa Tagalog, Verses ano po? 9, chapter 9, verse 25 and 26. Sabi po dito, sapagkat ang pakikinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong Ay, hindi yan. Hindi, sister yan. Lucas 9. Okay. James po kasi ang binasa ko. Ha? Binabasa ko po. Chapter 9, Luke chapter 9 verses 25 and 26. King James po yung binabasa ko. Sige nga, kung yan nga. Sige po. Sabi po dito, sapagkat ang pakikinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili. Sapagkat ang mga non-Christian. Kaya dito, ito para sa Kristiyano, cowardly. Number 1 pa, no? Unang-una, na pinanggit. Mas matindi pa ito doon sa mga unbelieving, abominable, sa mga murderer, sa mga immoral, sa sorcerer. Kasi unang-una yung binanggit, cowardly. Ang sabi dito, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Sino sa palagay niyo ito para sa mga Kristiyano o non-Christian? Tapos kung ang mga non-Christian ay duwag, papunta talaga naman sila sa impyerno, di ba? Kung hindi nila tatanggalin. Pero tayo,
Ang alam natin, umalis na tayo, ligtas na tayo dahil sa sinunod natin yung pinagagawa. Pero duwag tayo sa utos ng Panginoon. Na anong sabi niya? Umayo kayo at ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi natin ito ginagawa sapagkat tayo naduduwag. Duwag. Habang tayo naduduwag, basahin niyo yung Revelation 21:8. Ewan ko lang kung di kayo tatapang. But the cowardly, ano ang sasapitin? Kasama nating mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangkukulam, mga mamamatay tao, pareho lang ang kasalanan, no? Hindi ba para ba yung duwag ay lang, parang medyo light, no? Hindi. Kasing bigat din ng mga kasalanan ng mga nabanggit nito. Kaya tatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at azufre. Kaya huwag tayong maging masyadong napakahalaga itong utos niya. Tatlo lang naman ang mahalagang utos na binibigay ng Panginoon niya. Ano yung una? Mahalin ang Diyos ng buong lakas mo, di ba? Ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip. Yan ang number 1. Ang sunod, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At ang pangatlo, go, therefore, and make disciples. Yan yung pinakamahalagang tatlong responsibilidad natin bilang Kristiyano. At kaya nga sinasabi nila, ang Great Commission ay nagiging Great Omission. Pag hindi natin ito talagang yung tawag doon, naging seryoso tayo sa utos na yon, takot tayo, ito kasasapitan natin. Cowardly sa mga duwag. Okay? So, call to action. Ano ngayon ang call to action? Sumunod. Ha? Ano ang mabuting gawin natin na matapos malaman natin ito? Itong ating pag nag-aaralan, kung wala namang call to action, it's just something, wala, natinig lang natin, it's nothing. So si brother yung nasa yung taga-Olongapo po, brother Dan ba yun? David po. Ha? David. Brother David, anong naiisip mong palagan mo yung mabuting gawin pag pinag-uutos na ito? Sa aking pag-aralan mo dito sa sa US, nag-aral ako ng Ayurveda. Mhm. Ayurveda, meron 3 klase ng tao, slim, medium, large. Yung 3 tao na yan, iba-iba ang karakteristik sa mga ugat. Kaya nyo, nandun kayo sa middle. Yung matatangos ilong at nalalagis ang buhok. No. Yan, ang approach yan, dahil mahilig kayo sa maalat, ina-approach ko muna ang tao kung anong hilig nila. Ngayon, doon ko na ipinapasok yung pangangaral ng Ebanghelyo. Kung yung mga slim, yung mga flat-chested, mga creative yan, mga mahilig yan sa matamis. Kaya tinitingnan ko muna sa kanila, pinukumusta ko muna sila, kumusta ang iyong likod. Dahil alam ko, mahina ang likod ng mga slim. Mhm. Tapos yung mga large naman, kagaya ni Ike Lozada, ayan, mostly magaling yan sa oratory. Saka magaling sila sa management. Yung mga management ng time, saka itong mga business, ganon. Kaya dati ako introvert. Ito naman sa kamay o sa paa. Kulang maraming tayong excuses, pero yan masusolve yun eh. Kaya nga. Importante doon, ang mahalaga doon, tayo lahat ay willing to improve. Kasi yung 21 Acts, Revelation 21:8, warning yun eh. Hindi yung kasi kung nagawa natin lahat yun, lahat na nakasulat doon, in the past yun, yung mga ex